sana'y humawak ng microphone eh. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay magbabasa po tayo sa Old Testament sa mga Kawikaan, chapter 31, verse 10 to 12. Tayo po ay tumayo. Chapter 10 to 12. 12. Chapter 31, verse 10 to 12 po. Kung nahanap nyo na, sabay-sabay po na yung magbasa. Mga Kawikaan, chapter 31, verse 10 to 12 po. Chapter 31, verse 10 to 12. Kung nahanap na, sabay-sabay po nating basahin. Sinong makakatagpo sa isang butiing babae sapagkat siya ay higit na mahalaga kaysa mga batong rubi. Ang puso ng kanyang asawa sa kanya ay nagtitiwala at siya ay hindi kukulangin ng pagpapala. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa hapon ito. Gabayan mo po kami, ipaunawa mo po sa amin, Panginoon, ang iyong nais sa bawat iyong mga pinili. Salamat, Panginoon, na naandiyan ka palagi sa mga panahon na kami nangihina, kami natitisod, kami nadadapa. Dalawang kamay mo kaming inaabot. Salamat, Panginoon. At salamat sa iyong salita. Ikaw ang Diyos na mapanibuguin, na wala kaming dapat sambahin o purihin o lukuran maliban sa iyo. Salamat, Panginoon, na ayaw mo nang magsasamba kami sa mga wangis na mga binihisan na gawa sa kahoy, gawa sa plastik, gawa sa bakal, gawa sa ginto. Ang gusto mo, Panginoon, nararapat lamang na ikaw ang purihin at sambahin. Salamat, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na lalo mo pang pagtibayin ng His Community Church sa paniniwala namin na walang iba makakatulong sa amin sa mga aming suliranin sa buhay, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming dapat lapitan sa mga anuman na wala kaming dapat ituon ng pansin sa ibang tao. Ikaw lamang, O Diyos, ang dapat purihin. Salamat, Panginoon. Yan ang aking dalangin. Salamat, Panginoon. Amen. Dumako naman tayo sa New Testament, sa Bagong Tipan, sa 1 Peter chapter 3, verse 1 to 6. 1 Peter chapter 3, verse 1 to 6 po. First Peter chapter 3, verse 1 to 6. Ay kung nandyan na tayo, sabay-sabay uli nating basahin.
Gayon din naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong panguugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pampapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na nagpapahalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos. Ang kanilang sarili at sila'y nagpapasakop sa mga kanilang mga asawa. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon at kayo ngayon ay mga anak niya. Kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon dumako na po tayo sa mga awit, himno. Sige po. Ngayon po, kakantahin po natin ay All Praise to Him. To Him, the God of life, who formed the mountains by His might. All praise to Him who names the stars, that sing His fame in skies afar. All praise to Him who reigns above, who guards the galaxies above. Give thanks to Him, our every breath. Sovereign power and King. All praise to Him whose love is in Christ the Son, the servant King, who left behind His glorious throne to pay the ransom for His own. To Him who humbly came to bear us all sin and shame, who lived to die, who died to rise, the all-sufficient sacrifice. All praise to Him whose power imparts the love of God within our hearts, the Spirit all fall through the peace, the fount of joy and holiness. To Father, Son, and Spirit now, our souls we live, our wills we bow. To You, the triune God, we rise, with loving heart as song of praise. To Father, Son, and Spirit now, our souls we live, our wills we bow. To You, the triune God, we rise,
next po nating kakantayin ay Turn Your Eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and a measureless debt was erased. Jesus, do you live for us? Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, my Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, do you live for us? Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, do you live for us? Jesus, the glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, do you live for us? Jesus, your glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Po tayo mo po.
Praise, mic testing. Low praise. Sino? Cute ta. So, once again, good evening and happy Lord's Day po sa bawat isa. So, pakigreet muli ang inyong mga kasamahan ng isang Happy Lord's Day. Sa online, Happy Lord's Day. Andiyan kayo sa gilid. Happy Lord's Day, Armando. Ayan ah. Laki na mukha. Ang cute. Alright. Okay. So let's open our Bible in the book of Ephesians chapter 5. Gaya nga po ng sabi ko po last Sunday, 2 beses natin babalikan itong sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kung saan dito tinalakay ang hiwaga, no, ng pagiging isa ng Panginoong Jesus sa kanyang iglesia, at yon ay sa pamagitan ng pagkakasal or buhay may asawa. And by the way, para po sa information ng bawat isa, tayo po ay nagpapatuloy sa series na kung saan tayo po ay nag-aaral sa mga disiplina na dapat po natin gawin bilang pong mga mananampalataya. So, kung matatandaan ninyo, nagsimula po tayo sa disiplina ng last Sunday. So, disiplina ng asawang lalaki, no, sa kanyang relasyon in terms of marriage, no? At ngayon naman, tayo po ay magpapatuloy sa disiplina, at ito ay para naman po sa mga asawang babae. So, mga asawang lalaki, pwede na po kayo magsiuwi. Okay, biro lang po yon. Pero, nararapat lang na nandito kayo upang maunawaan nyo din kung ano ang tungkulin ng inyong mga asawang babae sa inyo pong relasyon bilang mag-asawa. So, nakarang linggo ay ating natutunan ang kagandahan at kahalagahan po ng kasal. Ito ay napakaganda at napakahalaga dahil ito ang itinalaga ng Diyos, no, mula pa man po sa simula, na mababasa natin sa Genesis chapter 1. At tinawag ni Pablo na isang misteryo or mystery or isang hiwaga dito sa Ephesians chapter 5. So bakit ang pagkasal or kasal ay isang hiwaga? Dahil ito ay sumasalamin kay Kristo at ang iglesia. Pangalawa, ang kasal ay nagpapakita ng ebanghelyo. Ang kasal ay nagtuturo sa walang hanggang layunin ng Diyos. At ano yon? Ang pagkakaisa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ang iglesia na kanyang mga pinili. At ito ay isang misteryo ng tipan, no? Dito pinakita ang makalangit na pagsasama ng Diyos kasama ang mga taong nailigtas. So, tinawag itong misteryo, tinawag na misteryo ang kasal sapagkat ito ay naglalaman ng malalim na teolohikal na katotohanan tungkol po sa pag-ibig ng Diyos, sa kaligtasan at tipan sa kanyang bayan. Ito ay parehong kasalukuyang realidad, nangyayari yan ngayon, at isang palatandaan sa walang hanggang relasyon sa pagitan ni Kristo at ng kanyang mga tinubos. Or, sa lengguwahe pa ng Biblia, yung bride niya, or yun ang iglesia. Ganyan po kahalaga ang kasal. Kaya, hindi dapat natin ito dungisan at maliitin ang pakikipagtipan sa kasal o ang pag-aasawa. Huwag po natin yon ibababa, no, ang kahalaga nun. At kaugnayan po doon ay pinag-aralan ang inatas ng Panginoon para sa mga asawang lalaki. Yun po yung ating natutunan last Sunday. So,
mga asawang babae, nagagampanan na po ba nila, no? Yung atin pong napag-aralan last Sunday, no? At kung paano nila dapat mahalin ang kanilang mga asawang babae. So natutunan natin na sila ay dapat handang mamatay, no? Para sa kanilang mga asawang babae. Gaya ng pagsakripisyo ng Panginoong Hesus sa kanyang sarili para sa kanyang bride. No? Ganun po ang pagmamahal. Ganun po ang pagiging asawang lalaki. No? At sila ang isa sa mga pangunahing instrumento ng Panginoon para po sa pagpapabanal o pagpapalago sa kanilang mga asawang babae sa kabanalan at patuloy na maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Ito naman po yung sanctifying love. So, mga asawang babae, ang inyo bang mga asawang lalaki ay nagagamit ng Panginoon para kayo ay patuloy na lumago sa inyong relasyon sa inyong Panginoon, sa Panginoon, no? Meron ba silang sanctifying love? No? Ganun ba ang nangyayari? So dapat 'yon ang nakikita natin. Sila din at panghuli, nararapat na mahalin, alagaan, ingatan ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae. No, gaya ng pag-aalaga, pagpapahalaga, at pag-iingat nila sa kanilang mga sariling katawan. So, gaya ng pag-iingat ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Sa paanong paraan minahal ni Kristo ang iglesia, ganoon din dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae. So, napakasimple lang po, no, na yung equation. Okay? Ito ang mandato para sa mga kalalakihan at mga asawang lalaki. So, lagi po natin yung tandaan. Sacrificial love, sanctifying love, and self-love. Hindi po ibig sabihin na mahal mo lang ang sarili mo, but mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal sa iyong sarili. Ngayon, sa linggong ito, dadako naman tayo sa pag-aaral patungkol sa papel na gagampanan ng mga asawang babae. So, para sa mga kababaihan naman, ito. So, balik tayo sa chapter 5 ng Ephesians.